Hi, ako po si Pastor Ray at welcome sa Pastor Ray TV. Bago ang videong ito, ay ibinahagi ko ang isang simple ngunit konkretong pagpapakahulugan sa salitang gospel. Ito ay ang magandang balita patungkol kay Jesus at sa kanyang pamamaraan ng pagliligtas. Subalit bukod sa tamang pagpapakahulugan, dapat ay makita rin natin kung gaano ba ito kahalaga para sa atin. At ang pagpapahalaga sa salitang gospel o ebanghelyo ay magaganap lamang kung mauunawaan natin ang dahilan bakit ito tinawag na magandang balita. Yan ang ibabahagi ko sa iyo sa videong ito. Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa." Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Ayon sa kasaysayan ng paglikha, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Nangangahulugan ito na may mga katangian ang Diyos na ipinagkaloob din niya sa tao. Kabilang dito ang magmahal, ang mag-isip, at ang pagpapasya para sa kanyang sarili. Bukod pa rito, kay Adan man o kay Eva, naging espesyal ang pamamaraan ng Diyos sa paglikha sa tao. Kaya masasabi nating ang tao ay perpektong obra maestra ng Panginoong Diyos. Sa panahong ito, ang orihinal na kalagayan ng tao ay dalisay o walang bahid dungis at wala pang kamalayan sa mabuti at masama. Pure and innocent. Ito ang orihinal na kalagayan ng tao nang siya ay likhain. Nanatili ang tao sa orihinal na kalagayang ito hanggang sa dumating ang isang tagpo na mababasa natin sa 3 kabanata ng aklat ng Henesis. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, "Sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan?" At sinabi ng babae sa ahas, "Makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan." Subalit sinabi ng Diyos, "Huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay." Subalit sinabi ng ahas sa babae, "Tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama." Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Nagtagumpay si Satanas sa kanyang pandaraya o panlilinlang sa ating ninunong sina Adan at Eva. Dito papasok ang unang masamang balita. Ang orihinal na kalagayan ng tao sa panahong siya ay likhain na tinatawag nating dalisay o walang bahid dungis at wala pang kamalayan sa mabuti at masama, napalitan ngayon ng kalagayan ng pagiging likas na makasalanan. From the original state, pure and innocent, man became sinful in nature. Kaibigan, tayo ay mula sa lahi ng ating ninunong sina Adan at Eva.
Kaya naman dapat nating tanggapin na taglay din natin ang kalagayang ito. Ito ay minana natin at patuloy pang mamanahin ng mga susunod na henerasyon. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 3, talatang 23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mula naman sa Aklat ng Unang Juan, Kabanata 1, talatang 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kaibigan, isang katotohanan na hindi natin maitatanggi. Ako, ikaw, tayo, lahat ng tao nagkakasala. At dahil sa tayo ay nagkakasala, ang sabi sa Aklat ng Roma, Kabanata 6, talatang 23, basahin natin ang unang bahagi nito. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa puntong ito ay may dalawang yugto ng kamatayan na dapat nating maunawaan. Una ay ang pisikal na kamatayan na sinasabi sa Aklat ng Henesis, 2 kabanata, talatang 11. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Tandaan natin na ang ating buhay ay hiram lamang sa Diyos. Kaya naman kahit gaano ka-advansang teknolohiya sa panggagamot na mayroon tayo, kahit gaano pa kagaling ang mga doktor, at kahit gaano pa kabisa ang mga gamot sa panahon natin ngayon, ay walang magagawa kapag niloob na ng Diyos na bawiin ng buhay na ipinahiram niya sa atin. Tayo ay mula sa alabok, magbabalik tayo sa alabok. Ngayon naman, ito ang ikalawang yugto ng kamatayan. Apokalipsis, Kabanata 21, talatang 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat na mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ang lawa na nagliliyab sa apoy at asupre ay mas kilala natin sa tawag na impyerno. Ito ang ikalawang yugto ng kamatayan. Ito ang walang hanggang kaparusahan ng Diyos para sa mga makasalanan. At ang ikalawang masamang balita, lahat tayo ay nanganganib na mapunta sa impyerno. Sapagkat sa ating likas na kalagayan ng pagiging makasalanan, lahat tayo ay nagkakasala. We are all candidates for eternal suffering into the lake of fire, which is the second death. Kung iniisip ni Numan na maililigtas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, naririto ang paalala ng Biblia mula sa Aklat ng Santiago, 2 kabanata, talatang 10 hanggang 11. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Sapagkat siya na nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi rin, huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Dapat din nating malaman ang isa pang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang mga kautusan. Ito ay upang magsilbing salamin nang sa gayon ay makita natin ang ating tunay na kalagayan sa harapan ng Panginoong Diyos. Tayo ay likas na makasalanan. Kaya naman, wala tayong kakayahan na sundin ang buong kautusan. Nangangahulugan din ito na wala din tayong kakayahan upang iligtas ang ating sarili sa tiyak na kapahamakan. Diyan papasok ang magandang balita.
Ituloy natin ang pagbasa sa Aklat ng Roma, Kabanata 6, talatang 23. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ngayon naman ay sa Aklat ng 1, Kabanata 3, talatang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil wala tayong kakayahan na mailigtas ang ating sarili sa tiyak na kapahamakan, ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Jesus, mula sa kanyang luklukan sa kalangitan, ay bumaba sa lupa, namuhay bilang tao, naging halimbawa sa atin ng pagsunod sa Diyos, dumanas ng maraming hirap hanggang sa kamatayan sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. At ang pangako mula sa Biblia, kung tayo ay sasampalataya kay Jesus, hindi tayo mapapahamak, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang magandang balita para sa ating kaligtasan. Na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, mula sa Aklat ng 1, Kabanata 14, talatang 6, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaibigan, muli ang magandang balita sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Nawa ay may natutunan ka sa videong ito at nawa ay maibahagi mo rin ito sa iba ayon sa kakayahang ipinagkaloob o ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Pastor Ray at ito ang Pastor Ray TV na nag-iiwan ng paalalang sa anumang sangay ng kaalaman, kung nais makatiyak, alamin ang nasusulat.